Sa mga mahilig kumain ng kanin or high carbs, good news, nakakagamot sa Alzheimer's, yung scientific facts or yung ano nila, pinag-aralan ng mga scientists, i-research nyo na lang. Kaya ano mahaba para ilagay ko sa 1-minute reel. Pero kasi kumpleto siya 80% carbs siya, 10% fat, 10% protein. Napansin nila na pag mababa yung protein, sa may Alzheimer's or Parkinson's disease. Ngayon naman kung athlete tayo, pwede natin i-50%, 60% carbs para sa energy, para sa brain, muscle function, tas 30% protein, builds and repairs, and 10% yung fat. Kailangan pa rin yung fat, pero hindi siya ganun kadami. Kailangan lang ng konting-konti to make hormone production and good cholesterol and cholesterol sa brain. Protein builds and repairs. Kung di naman tayo nagbubuhat ng weights, hindi natin na ano yung muscle, wala mo siyang i-repair o i-build. Ang carbs, energy yan. Tapos ang kanin, ng good news, so ang bagong lutong kanin, pinalamig mo, tapos kinain mo, ma-absorb mo yung energy niya. Dadigest pa siya. Complex carbs pa rin siya. Pero sugar siya agad. Diretso siya sa muscle stores kung nag-workout tayo, sa brain kung kailangan ng glucose ng brain, ng liver. Yan. Yan ang rice. Pag pinalamig mo sa fridge, tapos saka mo ulit ininit at kinain, nagiging fiber siya. Sobrang slow release. So okay yung white rice. Diba? Kumbaga kanin lamig. Yun. Pag walang pinagkaiba, basta na-fridge mo siya ng more than 30 minutes, pwede mo siyang init o hindi, ganun yung benefits ng white rice. Slow release. So, hindi ka kagad mag-insulin spike. Ang insulin spike, pag spike ka na insulin, magiging resistant ka, labas siya ng labas. So, fat storage. Hindi ka mag-release ng growth hormone, hindi ka mag-burn ng fat. Tama kayo, mali ako na si Dr. Do what works for you. Happy healthy guys. God bless.